Maayos pang lagay ng trapiko sa South Luzon Expressway ngayong Miyerkules Santo. May live report si Oscar Oida. Oscar! Yes, Jiggy, sa mga sandaling ito, hindi naman masasabing talagang mabagal ang daloy ng trapiko. Medyo kapansin-pansin na dumadami na yung mga sakyan, partikular dito sa may Bigutan Interchange. Pero hindi pa naman ito nagiging dahilan para nga maging mabagal lang gusto ang takbo ng mga sakyan. Sa katunayan, tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng trapiko dito sa kanilalagyan natin sa may Bigutan Interchange. Maging dito sa may kahabaan ng South Luzon Expressway, partikular dito sa may service road, pa southbound, maging pa northbound. Etong kahabaan ng southbound, Jiggy, hanggang makaabot ka dyan sa kay May Carmona, asahan mo na maganda pa rin ang daloy ng trapiko. Medyo magkakaroon tayo ng pagbagal ng daloy ng trapiko pagdating na dyan sa mga toll plaza. Asahan din na mamaya pag nagsimula ng bumiyahe, ang mga bakasyonista magkakaroon ng choke point o pagbagal ng daloy ng trapiko sa may area ng Carmona Bridge, sa may Santa Rosa Interchange, dyan din sa may Calamba Toll Plaza, maging sa may San Juan Viaduct patungong Torbina. April 3 to 4 naman, inaasahan naman na magkakaroon ng pagbago ng daloy ng trapiko northbound lane sa mga lugar din yan. Sa mga sandali ito, Jiggy, patuloy tayo magbabantay para sa anumang pagbagal ng daloy ng trapiko na makakaapekto sa ating mga biyahero ngayong araw. Jiggy? Maraming salamat, Oscar Oida, nag-uulat live mula sa South Luzon Expressway. Tradisyon na po ang pagpepenitensya tuwing Semana Santa, pero kadalasan yung mga sugat po mula rito ay pwede ring pagmula ng sakit. Kaugnay po niyan, makakausap po natin live dito sa studio si Dr. Eric Tayag, ang Chief ng National Epidemiology Center ng DOH. Dr. Tayag, good morning po at welcome po sa Unang Hirit. Magandang umaga, Rhea. Ano ho ang maaring makuhang impeksyon o sakit ng mga taong magpepenitensya ngayong Semana Santa? Unang-una muna, para sa pangkalatang babala, Rhea, ay kailangan mag-ingat ang ating mga kababayan, lalo na sa paglabas-labas ngayon sa tindi ng init ng araw, yung heat stroke. So wag niyo pong hintayin na kayo po ay ma-dehydrate. Hindi po basehan ng ating pagkauhaw. Tingnan niyo po kulay ng ihi niyo po. Kung masyadong madilaw po yung kulang po yung tubig na iniinom natin. So ito ay kailangan baunin ng mga magpipinitensya. At kailangan sana, Rhea, nagpaturok na sila ng anti-tetano para na sa ganon yung risk nila sa tetanus mabawasan o mawala. Sapagkat alam niyo naman, anumang sugat, pag nadapuan yan ng lupa o buhangin na may tetanus spores, ay maaari po tayo magkaroon ng tetanus. So, ano ho yung mga paghahanda bukod do dyan sa pagpapa-inject, no? Para maiwasan ho yung infeksyon dun sa mga sugat sa paghampas nila sa likod, pagpapapako sa krus? Unang-una, Rhea, hindi na sana natin ini-encourage yung ganito pong pagpipinitensya. Subalit doon po sa talaga merong panata, konting pag-iingat po sapagkat masakit din po yan yung ginagawa po nilang pagpapapako sa krus. At may mga maliliit na fracture din sa mga buto po natin dyan. So maghihilom din po. Sana po ay may nakaantabay na rin mga first aiders in the eventuality na hindi nila kakayanin yon, may makakatulong po sa kanila kaagad. Ito kasi, opo. Dr. Tayag, tradisyon na rin ng mga Pilipino, no? So, paano ho yung mga gagawa niyan, yung mga malilikhang sugat, ano ho ang pwede nilang ilapat naman na first aid o lunas pagkatapos ho niyan? Unang-una, siguraduhin nila na walang sobrang pagduguron para na sa ganun alam nila na walang tinamaan pong ugat. At kung meron pong nararamdaman silang nabalian po sila, kailangan pong magpatingin kaagad at huwag pong sarilinin sapagkat kailangan pong maging mahusay po ang ating kalusugan po. Yung mga gagamiting pako, ano pa yung minsan mga blade, no, habang hinahampas ho yung katawan, paano ho ba sinesterilize yan? Sinesterilize pa ho ba yan? Rhea, karaniwan, malinis naman yung ginagamit nila at maliit nga lang yung pako para na sa ganun hindi masyadong malaki ang napipinsala sa pinagpapakuan po nito. Para naman ho dun sa mga magtitika o yung hindi naman kakain dahil sa fasting nga po, ngayong darating na Semana Santa, ano pong posibleng maging epekto nito at sino-sino ho ba yung pwede lang mag-fasting? Yung pagfa-fasting naman na hindi naman dahil lalampas yun ng ilang araw, karaniwan ng isang tao magfa-fast ay makakalayan niya po ito. Maliban na lamang po doon sa mga older citizens po natin na lalo na't merong diabetes, ang pagpa-fasting po ay baka hindi po makatulong. Gaano ho ba kabata ang pwede mag-fast?
Ang pagfa-fasting po ay wala naman pinipiling edad po yun, pero wag sana po sa mga bata at saka mga older citizens po. Alright, kamustahin ko rin din po ang paghahanda ng mga pampublikong ospital ngayong Semana Santa. Overtime din ho ba ang ating mga doktor at wala din ho ba kayong bakasyon? Kahapon po, binanggit ng aming kalihim na nung isang taon 2009, pinakamarami po ang vehicular accidents. Pag-iingat po, at yan po ang pinaghahandaan po ng mga ospital sakali po dumami ang mga kaso natin ng vehicular accidents. At saka po, pag-iingat po doon sa pupunta sa beach, swimming pool, sapagkat maaaring pong malunod ang kahit sino. At mag-iingat po kayo. Alright, kamustahin ko rin ho ang mga aktibidad ng DOH ngayong panahon ng summer. Siyempre, nandyan yung may mga libreng tuli ho ba tayo, Doc? Tuloy-tuloy pa rin din po ba ang house-to-house natin dito naman po sa binabantayan nating Tigdas? Ano ho? Rhea, tuloy-tuloy po ang pagbabakuna sa Tigdas. Naghahanda na rin po tayo sa pagbabakuna sa H1N1 na darating anumang araw ngayon. At ang aming AIDS Summit po sa April 12